Naku, kailangan ko pa yata magpaturok nito. Hello mga matra, samahan niyo ulit kami for today's mini vlog. Kahapon ko pa nga niyayakag ang asawa ko na mag-grocery kami, kaya lang umulan naman. Kaya ito't kanina na nga kami nakapag-grocery at etong at paggabi na nga din nung umalis kami sa bahay. Sabi ko nga sa asawa ko mag-grocery na kami para naman may stock sa bahay dahil napakahirap talaga kapag walang stock sa bahay lalo na kapag umuulan or may bagyo. Dahil kapag nga umuulan or may bagyo, napakahirap naman talagang kumilos, lalabas ka pa para bumili ng pagkain nyo kapag nakaramdam kayo ng gutom. Medyo kinakabahan nga ako dyan dahil tingnan nyo naman parang napakadami namin pinamili at parang hindi kakasya yung budget namin dyan. Buti na lang talaga at nagkasya yung budget namin. Kaya kapag nagpapapunch na ang asawa ko, nakabantay talaga ako sa counter at tinitingnan ko talaga dahil baka mamaya sumobra na, kulang yung budget namin. Dahil kapag sa tingin ko kukulangin ang budget namin, binabawasan ko na kaagad yung nasa cart namin para hindi na nga magpa-void ang cashier dahil minsan talaga napakahirap magtawag na magpo-void. Ewan ko na lang talaga kung gutumin pa ang mga anak ko dahil karamihan talaga sa pinamili namin, mga pagkain lang nila. At saka mga baonin nila sa school. Tapos simula talaga nang nabuntis ako dito sa bunso ko, di ba hindi na ako nagkakape noon. Milo ang iniinom namin. Pati asawa ko nahawa na din sa akin, pati mga anak ko. Kaya ayan, hindi na talaga kami bumibili ng kape at Milo na talaga ang iniinom namin. Yung panganay ko, dati hindi siya umiinom ng Milo. Mas gusto niya ang kape. Ngayon, Milo na din ang iniinom niya. At tingnan nyo naman tong pinamili namin ng asawa ko. Halos pagkain lang talaga ng mga bata. Tapos kaunting mga cup noodles, asawa ko lang naman ang kumakain yan dahil minsan kapag nagugutom siya sa madaling araw, kumakain yun ng cup noodles o kaya pansit canton. Tapos bumili na nga din kami ng kaunting frozen food. May nagtitinda naman sa amin dito ng mga fresh na ulam, pero minsan may day off din sila para kapag wala silang tinda, ayan na lang uulamin namin. Syempre kapag mag-grocery, hindi mawawala ang mga sabon, mga shampoo, at saka yung mga panlinis ko dito sa kusina. At basta mamimili tayo, at kapag hindi tayo naglilista, meron talaga tayong makakalimutan. At ayun nga, nakalimutan ko ang sabong panligo ng dalawa kong anak. Puro mga tinapay lang talaga ang pinamili namin at hindi na nga ako bumili ng mga drinks dahil kapag bumibili kami noon, nako, minamayat maya talaga ng mga anak ko, masama naman din talaga ang sobra. Dapat isang beses lang talaga nun sa isang araw. Kagaya na nga lang nung huling nagkasakit ang pangalawa kong anak, nagka-UTI talaga siya. Tapos ayan, ako napakasarap talaga sa pakiramdam kapag ganitong napakadaming stock lalo na ng mga sabon at mga panlinis dito sa bahay. Buti na nga lang hindi nagliligalig tong batang maliit habang may ginagawa ako dito, pero nakikialam nga siya sa ginagawa ko. Teamwork talaga kami ngayon dahil itong panganay ko naghuhugas na ng mga pinagkainan namin nung tanghalian. Tapos eto namang asawa ko nagluluto na ng panghapunan namin. Tuwang-tuwa nga tong asawa ko dahil naglechon nga ulit siya ng manok dito sa air fryer namin. Tapos ayun, nakapaglinis na nga din ako, nakapaghugas na ng pinggan itong panganay ko. Kaya ito taghayin na nga ang asawa ko para makakain na kami ng hapunan. Tapos eto nga pusang to, nako, hindi nga sa amin tong pusang to at pumupunta lang talaga dito sa bahay. Kahit anong taboy ko talaga sa kanya, hindi talaga siya umaalis. Sinusubuan ko nga tong bunso ko tapos biglang hinangkab ang pagkain sa kamay ko.